Olivia's POV. Halos tumalon ang puso ni Olivia sa sobrang tuwa. Mahal din siya ni Zafiro. Ang tuwang nararamdaman niya ay agad na napawi. Naalala niya ikakasal na to kay Princess. Mahal niya man ito, hindi niya kayang manakit ng kapwa babae. Do you love me, Olivia? Tanong nito at saka bumitaw ng yakap sa kanya. Inangat nito ang mukha niya at yumuko sa kanya. I wanna hear in your lips that you love me too. Mahal kita, sir, pero wala ng pero. Kaagad nitong sinakop ang labi niya. Di niya magawang tumutol. Pumikit na lang siya at dinama ang labi nito. Ngayon lang to. Last na hag ka na to dahil hindi sila po pwedeng magpatuloy dahil malapit na tong ikasal kay Princess. Kailangan na rin siguro niyang lumayo rito. Di naman niya kayang makita araw-araw ang lalaking mahal niya na bumubuo ng pamilya sa isang babae. Dahil maliit lang siya, niyakap ito ang bewang niya at bahagyang iniangat ang katawan niya sa ere. Hindi na first kiss ni Olivia pero bakit parang ganun pa rin ang pakiramdam? Tila siya tinatangay sa kakaibang dimensyon na tanging sila lamang dalawa ang tao. Ginantihan niya na mariin ang hagkan ng binata. Katulad nito parang uhaw na uhaw din siya sa labi nito. Oops, excuse me? Mabilis na tulak ni Olivia ang binata nang marinig ang boses ni Princess. Namumula sa pagkapahiya ang mukha niya. Paano niya ipapaliwanag dito ang naabutan nito? Di naman po pwedeng sabihin na last kiss na dapat yun. Sinong maniniwala sa kanya? Nagyuko siya ng mukha. Inintay ang masasakit na sasabihin nito sa kanya. Nakakahiya ang ginawa niya. Alam ni Olivia ang bagay na yun. Hoy Zafiro, dagdagan mo ko ng singsing ha? Effective ang plano ko. Kaya't dapat ang binili mo sa akin yung limited edition design. Alright, Princess. Leave us now. Istorbo ka. Asik ng binata rito. Nag-angat siya ng mukha. Kitang-kita niyang nakangising mukha ni Princess habang nakatingin sa kanya. Uy, si Olivia, silos na silos. Asar pa nito sa kanya. Leave. Masamang tiningnan ni Zafiro ang babae. Puno ng pagkalito ang mukha niya habang nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Oo na, aalis na. Sungit talaga. Nakangusong sabi ni Princess bago umalis. I'm sorry about my cousin. Pwede na ba nating ituloy ang... Ano mo siya? Kanda-otal na tanong niya. Pinsan ko. Nakangising sagot ni Zafiro sa kanya. Pinsan mo? Nakangising tumango si Zafiro. Yup, she's my cousin. Akala ko ikakasal kayo. Dumaan ang pagkalito sa mukha niya. Hindi siya po pwede magkamali. Rinig na rinig niya. Ikakasal ng mga to. Love pa ang tawag ni Princess sa amo niya eh. Marahang tumawa si Zafiro. Ang hirap mo kasing mapaamin, kaya pinagselos ka na lang namin. Nagbukas sara ang labi ni Olivia dahil sa sinabi nito. Kung ganon sinadya ng mga to na pagselosan siya, halos mawalan siya ng malay kakaselo sa dalawang to, tapos malalaman niyang magpinsan pala ang dalawa? Peste ka? Hindi mo ba alam halos mabaliw ako kakaselos ko sa inyo? Malakas sa singhal niya rito habang umiiyak. Ang bugok na to. Nagawa pa siyang tawanan. Well, thanks to her suggestion, dahil tayo na ngayon. Tumatawa pa rin ito. Pinahid ito ang luha niya sa pisngi. Anong tayo? May tayo na ba, sir? Nalokot ang gwapong mukha nito. First, stop calling me sir. Zafiro is okay, but babe is more fine. Babe? Hindi ba pwedeng bugok na lang? Tumatawang sabi niya. Pero agad niyang binura ang tawa na makitang sumama ang timpla ng mukha nito. Sabi ko na nga ba, baby, sounds good. Nakangiti na ito sa ngayon. Inaplos sa malaking kamay nito ang pisngi niya. Tayo na, simula ngayon, akin ka na. Lakas makapagpilig ng bulok na boyfriend ko. Simula ngayon, babawi ako sa lahat na nagawa ko sa'yo. Pwede mo akong gawing alipin mo. Seryosong sabi pa nito. I will cook for you if you like. Huwag mo nang balakin. Agad naputol niya rito. Maalala pa lang niyang niluto nito na papangiwi na siya. What should I do then? Lumapit sa kanya si Zafiro at hinapit ang bewang niya. Tumingin siya diretso sa mata nito. Mahalin mo lang ako at mangako ka na kahit anong mangyari hindi mo ako iiwan. Yun lang ang gusto kong marinig mula sa'yo. Lumamlam ang mata ni Zafiro habang nakatingin sa kanya. Nangangako ko, Olivia, mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko at hindi kita iiwan. Maramdaming wika ni Zafiro na sobrang nagpasaya sa kanya. Sa kabilang banda, muntik nang malaglag sa kama si Olivia nang pagmulat niya, mukha ni Zafiro ang nakita niya. Nanlalaki ang mga matang bumangon siya at agad tinakpan ng braso ang katawan niya.
Malay ko ba na pinagsasamantala na pala siya nito habang natutulog ako? Anong ginagawa mo rito? Titingnan kung gaano ka kaganda, sagot nito. Tumingin si Zefiro sa gilid ng labi niya. May panis kang laway. Di niya na hinintay na matapos pa itong magsalita. Agad na siyang tumakbo papunta ng banyo. Nakakahiya! Dinig niya ang malakas na halakhak nito. Napasimangot siya na makita sa salamin na wala naman siyang panis na laway. Nakangusong lumabas siya ng banyo matapos maghilamos at mag-toothbrush. Ang aga mong mang-asar. Mabilis siyang hinagkan ni Zefiro. Mabuti na lang nag-toothbrush na siya. Good morning, babe. Nakangiting bati nito na maghiwalay ang labi nila. Good morning. Kumunot ang noo ni Zefiro na mapatingin sa sahig. Maya-maya yumuko para damputin na nakita. Is this your family? Mabilis niyang inagaw ang punit na picture sa kamay ng binata. Oo, pamilya ko sila. Mabilis niyang binulsa ang picture. Anong gusto mong kainin? Pag-iba ni Olivia ng usapan. I want you to meet someone, babe. Anitong kinakunot ng noo niya. Inawakan itong kamay niya at hinila siya sa tapat ng pinto. Itong pintuan bawal pumasok. May nakalagay na, do not disturb the princess of this house. Naalala niya noon na mapunta siya rito, katakot-takot na Zefiro nakaharap niya ng panahong yon. Babe, meet my sister, Denise. Kinuha ni Zefiro ang picture frame kung saan may magandang babae na sa tingin niya ay nasa 16 anyos pa lamang. Tumingin si Zefiro sa nakangiting picture ng kapatid. Denise, meet my girlfriend, Olivia. Kitang halong emosyon sa mata nito, pangungulila, pagmamahal, sakit, galit. My parents were gone, including my little sister. Di matago ang sakit sa boses nito. Simula noon nabuhay ang halimaw sa puso ko. Bakit nawala sila ng ganun kadali sa akin? Bakit iniwan nila ako? Tumalikod ang binata para itago ang luha sa mata. Binabangungot ako gabi-gabi dahil sinisisi ko ang sarili ko. Kung di ko sila sinama para tingnan ang property binili ko, di sila mawawala sa isang iglap lang. Nasasaktan si Olivia sa mga naririnig niya. Bakit may mga taong kayang kumitil ng buhay ng iba? Bakit may tulad nila na kayang manila ng kinabukasan dahil lang sa pera? Tinakpan niya ang labi habang umiiyak. Di niya gustong makita ni Zefiro ang pagpatak ng kanyang luha. Patawad, dahil pati ikaw ay nakatikim ng galit ko. Patawad sa masasakit na salitang binitiwan ko. Patawad dahil nagawa kitang saktan. Agad pinahid niya ang luha nang humarap si Zefiro sa kanya. Kung pwede lang akuin niya ng sakit na nararamdaman nito, kukunin niyang lahat at wala siyang ititira dito. 8 taon. 8 taon na silang wala. 8 taon na rin akong nagdurusa. Inawakan ito ang pilat sa mukha. Palagi kong sinasabi sa sarili ko, kulang pa ito bilang parusa sa akin. Bakit pilat lang? Bakit di na lang din ako pumanaw kasama nila? Zefiro? Umihikbing lumapit siya sa binata at yumakap sa bewang nito. Lalo siyang napaiyak na marinig ang mahinang paghagulhol nito. Sinasabi ko lahat sa iyo dahil gusto kong malaman mong lahat tungkol sa akin, Olivia. Humigpit ang yakap niya rito habang patuloy siya sa pag-iyak. Patawad, Zefiro. Patawad dahil sa ginawa ng tatay ko sa inyo. Hingi ni Olivia ng tawad sa isipan niya. Tila muling bumalik sa alaala ni Olivia ang nangyari. 8 taon na nakakalipas. Tama na po, tay. Patuloy si Olivia ang paghagulhol habang pilit tinaharang maliit na katawan sa nanay niyang duguan ang mukha dahil sa sugat na nanggagaling sa noo galing sa hampas ng tatay gamit ang bote ng alak. Umalis kang bata ka. Isang sampal ang binigay sa kanya ng tatay niya. Ramdam ni Olivia ang pamamanhid ng mukha dahil sa lakas ng sampal ng ama. Gusto niyang puntahan ng nanay niya, di niya magawa dahil nahihilo siya. Nay! Kahit ang boses niya wala na ring lakas. Tulad niya, umiiyak na rin ang iba pa niyang kapatid. Dinig nila ang pagdaing ng kanilang nanay dahil sa ginagawang pananakit ng tatay nila. Bakit ganon? Ang tatay niya hindi tulad ng ibang ama. Ito dapat ang bumubuhay sa kanila. Ito dapat sumusuporta sa pamilya nila at nagpoprotekta pero hindi. Dahil ito pang nananakit sa kanila. Walang araw na hindi sinasaktan ito ang nanay nila. Maging silang mga anak hindi nakakaligtas sa mabigat na kamao nito. Nalasahan niya ang dugo galing sa gilid ng labi. Ilang beses bang dumudugo ang labi niya o ng iba pa niyang kapatid dahil dito? Hindi na rin niya mabilang. Naiinggit siya sa ibang bata dahil kahit mahirap ang buhay ng mga to, tulad nila nakikita niyang mahal to ng kanilang mga ama. Di tulad ng nararanasan nila ngayon. Gutom na nga sila palagi, nakakaranas pa sila ng pananakit.
Ang kanilang ina naghahanap buhay para may makain sila. Naglalabandera ito at nagpaplansya. Ang kanilang ama naman walang ginawa kundi mag-inom at gumamit ay pinagbabawal na gamot. Yun ang palagay niyang naririnig sa mga kapitbahay. Boba ka? Sinabi ko naman sa'yo, unahin mong bilhin ng alak na iniuutos ko sa'yo. Malakas ang boses ng tatay niya na tiyak siyang di nakaligtas sa pandinig ng mga kapitbahay nila. Wala na tayong bigas. Di natapos ng kanilang ina ang sasabihin dahil nakatanggap to ng sampal. Sasagot ka pa? Awang-awa siya habang nakatingin sa nanay niyang paulit-ulit sinasaktan ng ama. Ano ba ang magagawa ng 10 taong katulad niya? Lumapit ang kanilang ama sa kanya. Ikaw! Inaklit nito ang malit niyang braso. San mo dadalhin si Olivia? Di mabuka ng nanay niya ang matadal putok ng kilay, pero pilit lumapit to sa ama niya. Mangiyak-ngiyak siya sa sakit sa walang ingat na paghawak ito sa braso niya. Mabuti pang dalhin kong batang to kay Arceli na magkapera naman ako. Nanlaki ang mata ng kanilang ina. Si Arceli ang matandang dalaga sa kalapit nilang barangay. Kilala to bilang isang bugaw. Walang hiya ka? Tumayo ang nanay niya kahit halata ng panghihina pero hindi ininda yon. Gusto niyang hilahin ang braso sa ama pero wala siyang lakas. Sa kauna-unahang pagkakataon nakita niyang lumaban ang nanay niya. Nabitiwan siya ng ama nung hatawin nito ng kanilang ina ng tubo sa noo. Binitiwan siya ng tatay niya at nakipag-agawa ng tubo sa asawa. Tatapusin kitang babae ka, wala kang silbi. Ikaw ang walang silbi. Hindi ako papayag na pati ang anak ko'y sirain mong buhay. Tila nagkaroon ng panibagong lakas ang kanilang ina. Natatakot siya, di lang para sa sarili kundi para sa kanilang lahat. Ang mukha kasi ng kanilang ama ngayon parang papas lang ng tao. Nanlaki ang mata ni Olivia na makita na may tinusok to sa nanay niya. Nay! Dali-daling umalis ang kanilang ama. Lumapit siya sa ina at may dugo sa tiyan nito. Tulong! Malakas na boses ni Olivia ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mabutit may nakarinig na kapitbahay at kagad siyang tinulungang makapunta sa ospital. Isang linggo nang lumipas, nakalabas sila agad ng ospital dahil mababaw lang ang tama ng kanyang ina. Mabuti na lang na ilapit nila sa munisipyo ang bill nila kaya wala silang binayaran. Kasabay ng paglabas nila ng ospital ay nabalitaan nila na nakapaslang ang tatay niya. Sa kabilang banda, Babe, untag na si Pharaoh sa kanya na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Agad siyang ngumiti at pilit inalis sa isip ang mapait at masakit na mga laala kaugnay sa kanyang ama. Maang natumingin siya kay Pharaoh na makitang singsing na isinuot nito sa daliri niya. Papakasalan mo na ako agad? Tanong ni Olivia nang may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Natawa na malakas si Pharaoh. Bakit, gusto mo ba? Iniwas niyang tingin saka ngumuso. Mali ko ba inaalok na pala siya ng kasal nito at di lang niya narinig na lumilipad ang isip niya. This ring is a symbol of my undying love for you, Olivia. Binili ko yan dalang sabi ni Princess, siguradong magugustuhan mo yan. Dinala ni Pharaoh ang kamay niya sa labi nito at mabilis na hinagkan. Date natin to pero ba't parang ang layo ng iniisip mo? Nag-iwas siya ng tingin. Kung dati walang emosyon ng kulay itim na mata nito, ngayon hindi na. May halo na tong pagmamahal? Wala siya nagawa kundi titigan si Pharaoh sa mata nang hawakan nito ang mukha niya at iharap. Tumingin to na matiim sa mata niya. Nagsisisi ka ba? Saglit na dumaan ang takot sa mata nito. Agad siyang umiling. Siyempre hindi. Binitawan nito ang mukha niya at umayos ng upo. Banaag sa mukha ni Pharaoh ang tuwa. Akala ko nagsisisi ka na. It's been 2 weeks simula na maging tayo. Napapansin ko madalas kang tahimik kaysa kausapin ako. Simula ng araw na yon, di na halos makatingin sa Olivia nang diretso kay Pharaoh. Wala naman siyang kasalanan pero bakit natatakot siya? Tell me babe, is there something bothering you? Wala akong kasalanan. Hindi ako dapat matakot. Ani niya sa sarili. Wala babe, kain na tayo. Simula na maging sila ni Pharaoh, hindi na nagpakita pa si Sed. Nag-aalala siya bilang kaibigan. Alam niya na saktan to. Si Princess umalis na dahil marami pa pala tong inaasikaso sa nalalapit na kasal. Nagmamadali niyang nalagay sa bulsa ang magkapunit na litrato nang makarinig ng yabag. Nagdesisyon na si Olivia. Di niya hahayaang masira ang kasiyahan niya dahil sa ginawa ng kanyang ama. Mamahalin niya si Pharaoh ng sobra at aalagaan. Hindi dahil sa nagigilty siya kundi yun ang nararamdaman ng puso niya. Tumingin si Olivia na puno ng pagmamahal kay Pharaoh.
Kung kinakailangang ilihim niya ang lahat kay Zefiro, gagawin niya. Mas gugustuhin pa niyang itago ang tungkol sa kanyang ama kaysa mawala ang binata sa kanya. Impit siyang napatili nang hapitin ni Zefiro ang bewang niya, saka siya hagkan sa labi. "Morning, babe?" Nakatingin na matiim ang kulay itim nitong mga mata sa kanya. Ang gwapo nitong mukha, hindi talaga nakakasawang tingnan. Mahina niyang kinarot ang pisngi, nakakahiya. Natulala siya habang nakatingin dito. Kumalat ang swabing tawa ni Zefiro sa paligid. "You don't need to be ashamed, babe. I know how handsome I am, kaya naiintindihan ko kung bakit ganyan ang tingin mo." Nalokot ang mukha niya. "Di ka na masungit ngayon, pero mayabang." "Oo." Aniya lang na lalong kinatawa ng nobyo. Umirap siya bago nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Tinulungan siya ni Zefiro sa paghahanda ng almusal, maliban syempre sa pagluluto. Wala naman kasing kagaling-galing ang luto nito.